Sa video na to, dive tayo sa cross-border fees. Kung ano sila, bakit tahimik nilang kinakain yung profit margins mo, at kung paano mo sila finally makokontrol gamit yung payment solutions like Airwallex. What's going on everyone? My name is Eric Hunter. At dito sa channel, tinatanggal natin yung distractions para matulungan kayong magpatakbo ng mga mas profitable na e-commerce business mula sa smarter banking hanggang global payments and everything in between. So kung nag-expand ka na internationally or nagbabayad ka ng overseas suppliers, malamang napansin mo na hindi laging tugma yung numbers sa statement mo. Tahimik lang nag-a-add up yung fees, conversions, card networks, wire charges, intermediary banks, lahat yan unti-unting kumakain ng margins mo. Pero ito yung good news. With the right setup, marami sa mga cost na yan ay totally avoidable. At dito papasok si Airwallex. Nakabuo sila ng global payment at financial platform na nagbibigay daan sa e-commerce businesses na mag-send, mag-receive, at mag-manage ng pera across borders nang hindi nadudurog sa hidden fees at mababagal na transfers. So by the end of this video, alam mo na exactly kung saan nag-leak yung pera mo, alin yung fees na hindi maiwasan, at paano ka matutulungan ng Airwallex na alisin yung iba. Let's jump in. Pag-usapan natin kung ano talaga yung cross-border fees at bakit sila mabilis na mag-stack up. Alright, simulan natin sa basics. Kunwari, US-based yung e-commerce brand mo tapos may €100 order ka from a customer sa Spain. Mukhang simple lang. Nagbayad sila, nakuha mo yung pera, tapos na. Pero sa totoong buhay, yung pera na yan hindi lang basta dumiretso from buyer to seller. Dumadaan siya sa layers ng payment processors, card networks, at correspondent bank. At bawat isa ay may kinukuhang maliit na slice along the way. Yung mga maliliit na percentages na yan mukhang harmless pa isa-isa. Pero kapag daan-daan or libo-libong international transactions na yung ginagawa mo, mabilis talaga silang mag-add up. Ito yung mga usual na salarin. Currency conversion spreads. Kapag nagbayad yung customer in euros pero USD yung hawak mo, kadalasan naglalagay yung provider ng hidden markup sa exchange rate. Madalas, hindi mo talaga nakikita yung totoong mid-market rate. Cross-border assessment fees. Yung mga card networks like Visa or MasterCard, may extra charge sila kapag yung issuing bank ng card ay nasa ibang bansa. Intermediary bank. Kapag gumagamit ka pa ng old school wire transfers, yung payment mo pwedeng dumaan sa ilang correspondent banks at bawat isa ay may maliit na fee. Sending and receiving bank fees. May mga bangko na may charge kahit sa pag-process lang ng international transaction, kahit gaano pa kalit yung amount. Dynamic currency conversion, DCC. Nakakita ka na ba sa checkout na may option na i-convert sa home currency mo? Yun yung DCC. At kadalasan sobrang pangit ng conversion rate. Refund foreign exchange slippage. Nag-refund ka ng order, madalas tinatamaan ka ng 2 beses. Una, nung kinonvert mo yung original payment, tapos pangalawa, pag nag-refund ka na at mas pangit na yung rate. So, by the time na pumasok yung €100 order sa account mo, minsan na makikita mo na lang na value, nasa around $94 or $95. At customer side pa lang yan. Kung nagbabayad ka pa ng overseas suppliers and ad platforms or freelancers, tatamaan ka ulit niyan sa kabilang direction. Yan yung cycle na ginawa si Airwallex. Ginawa si Airwallex para putulin yung cycle na yan. The problem with legacy systems, yung traditional banks at payment networks, hindi talaga sila ginawa para sa global e-commerce. Halimbawa, yung Swift wires. Pwedeng tumagal ng 2 hanggang 5 business days bago mag-settle. Habang nangyayari yun, stock lang yung cash mo, hindi mo magagamit pang restock ng inventory or pag-run ng ads. Tapos halos wala ka ring visibility sa fees. Magpapadala ka ng $10,000 sa supplier tapos pagdating doon, $9,920 na lang. Walang makapagpaniwalag exactly kung saan napunta yung $80. Mas malala pa, karamihan ng banks automatic na kino-convert yung foreign currency papunta sa home currency mo. Gusto mo man o hindi. Ibig sabihin nun may double conversions, may rate markups, at totally unnecessary na foreign exchange exposure. Dito na talaga iniiban ni Airwallex yung game. Gumawa sila ng system na skip yung legacy rails at dumadaan na lang sa local payment networks. So instead na magpadala ka ng USD wire na dadaan pa sa 3 bangko, ginagamit ni Airwallex yung local payment rails like ACH, CEPA, or FPS para direktang mag-send ng funds. Mas mabilis, mas mura, at walang mga hidden cuts sa gitna. Ang ending, nakatipid ka ng time at pera habang may control ka pa rin kung kailan at paano mangyayari yung conversions. Kung saan pinaka nalulugi yung mga store at paano inaayos ni Airwallex to. Kung may moment ka na tumingin sa payout mo tapos naisip mo, wait, saan napunta yung margin ko? Hindi ka nag-i-imagine. So, i-breakdown natin yung mga common traps na pinapasukan ng e-commerce businesses at kung paano ka tutulungan ni Airwallex na maiwasan yon. Number 1, forced conversions. Karamihan sa banks, hindi ka pinapayagang mag-hold ng multiple currencies. So, kapag naka-receive ka ng euro payment, automatic nila yung i-convert to USD bago pa man pumasok sa balance mo. Yung conversion na yon, may kasamang hidden markup na wala kang control at hindi mo rin ma-audit. Sa wallets ng Airwallex, pwede kang mag-hold ng more than 20 different currencies sa isang account. Walang forced conversions. Pwede mong i-keep yung €100 as euros, gamitin later para magbayad ng supplier sa friends, or i-convert manually kapag mas okay na yung rates. 2 dynamic currency conversion, DCC.
Mukhang helpful si DCC sa una. Binibigyan niya yung customers ng option na magbayad sa local currency nila sa checkout. Pero halos palaging inflated yung conversion rates. Kaya mas maliit yung payout mo. Sa wallets ng Airwallex, pwede kang mag-offer ng true local currency pricing diretso sa checkout nang walang DCC. Ibig sabihin, familiar yung prices na makikita ng customer at ikaw makukuha mo yung full value. Walang hidden spreads. 3. Refunds and chargebacks. Sa bawat refund, may nangyayaring reverse foreign exchange conversion. Kapag gumalaw yung rate mula sa original sale, lugi ka sa difference. Sa wallets ng Airwallex, pwede kang mag-refund direkta sa parehong currency na natanggap mo. Kaya iwas sa double conversions at foreign exchange losses. 4. Platform payouts. Maraming global marketplaces at platforms ang automatic na kino-convert yung funds mo bago ka pabayaran. Ibig sabihin, sila yung nag-handle ng foreign exchange at hindi yan pabor sa'yo. Sa wallets ng Airwallex, meron kang sariling local bank account details sa higit 16 na countries, tulad ng UK account number, European IBAN, or Australian BSB. So, parang local ka lang binabayaran ng marketplaces. Walang cross-border fees. Walang hidden foreign exchange. 5. Supplier payments. Isa pang tahimik na bawas kita is yung pagbabayad ng international vendors. Mabagal at mahal yung traditional wires. At madalas, mas konti yung natatanggap ng suppliers kaysa sa pinadala mo. Sa Airwallex, pwede kang mag-send ng payments sa higit 120 countries gamit yung local networks nila for free. Pwedeng matanggap ng recipients yung funds in as little as a few hours at guaranteed na buo yung amount na matatanggap. Of course, pwede mo pa rin gamitin yung Swift Rail kung mas gusto mong mag-send ng payments sa higit 150 countries. Kapag kailangan mo namang mag-convert ng currencies, makukuha mo yung interbank foreign exchange rates na as low as 0.5% para sa lahat ng major currencies. Lahat yan nasa isang dashboard lang. A modern way to move money. Ito na yung itsura niya in practice. Kunwari, yung e-commerce store mo nagbebenta sa customers sa Europe, US at Asia. Tapos sa China ka naman nagma-manufacture. Sa wallets nila, yung buong flow mo ay pwede mangyari sa loob ng isang connected platform. Mag-collect ka ng payments globally, tumanggap ng pera from iba't ibang bansa gamit yung local currency nila. Pwede kang mag-hold ng multiple balances. So pwede mong i-keep yung earnings mo in Euros, GBP, USD, or SGD. Imbes na piliin agad i-convert. Ikaw na bahala kung kailan ka magka-convert. Kapag maganda yung rates or kailangan mo na talaga, pwede ka rin magbayad ng suppliers at partners locally. So pwede mong gamitin yung Euro balance mo para bayaran yung European vendor via SEPA or yung USD balance para bayaran yung American service provider via ACH. Pwede kang gumamit ng mga local accounts per region. So yung customers at marketplaces makakabayad na sa'yo na parang local lang. Walang international fees. Lahat ng to ay nangyayari lang in a few clicks. Walang paghihintay ng ilang araw para sa transfers, walang mystery deductions, at walang pag-juggle ng iba't ibang bank logins. Basically, pinaparamdam ng Airwallex na parang local yung business mo kahit saan ka nagbebenta. Checkout optimization. Paano mo tataasan yung margins at conversions? Yung checkout mo, yung frontline pagdating sa cross-border friction. Kahit maliliit na changes dito, pwedeng magdala ng malaking impact sa conversion rates at profit margins. Price in local currency. Mas malaki yung chance na bumili yung shoppers kapag nakikita nila yung presyo sa sarili nilang currency. Mas nagbe-build ng trust at nawawala yung confusion. Sa wallets nila, pwede mong i-display at isettle yung payments sa local currency. So, pareho kayo ng customers mo. Iwas sa conversion rates. Offer local payment methods. Iba-iba yung preferred payment methods per region. Kunwari, sa Europe, mas gusto ng buyers yung SEPA or local debit schemes. Habang sa Asia naman, uso yung wallets and bank transfers. Si Airwallex lets you accept more than 160 local payment methods. Kaya mas maximize mo yung checkout rates. Madalas pa, mas mababa yung processing fees kumpara sa global card networks. Like-for-like settlement. Dito nagsashine talaga si Airwallex. Kapag naka-receive ka ng payment in Euros, Euros pa rin siya. Walang automatic conversions. Walang hidden markup. Straightforward, transparent, like-for-like settlement lang. Transparent foreign exchange at better rates. Kapag nag-convert ka naman, makikita mo mismo yung exact mid-market rate at yung maliit na foreign exchange margin na ina-apply ni Airwallex. Walang hulaan, walang hidden spreads. Over time, nag-a-add up yung mga optimizations na to at ramdam talaga yung boost sa bottom line mo. Payables and operations. Pagbawas ng cost behind the scenes. Ngayon, punta naman tayo sa back-end, yung operational side. Kahit optimized na yung checkout mo, pwede ka pa rin mawalan ng pera kapag nagbabayad ka ng vendors at staff sa abroad. Ito yung kung paano streamline ni Airwallex yung side na to ng business mo. Batch payments. Pwede kang magbayad ng maraming suppliers sabay-sabay imbes na pa isa-isang wire. Local disbursements. Gamitin yung local payment networks ni Airwallex para mas mabilis at mas murang overseas payouts. Virtual cards. Gumawa ng multi-currency virtual cards para sa ad spend, software, or travel. Diretso funded
mula sa global balances mo. Smart foreign exchange timing. Mag-hold ng foreign balances at mag-convert lang kapag financially sensible. Hindi yung automatic sa bawat transaction. Ang result nito, mas konting fees, mas mabilis na operations, at mas malaking control sa working capital mo. Real-world example. Global e-com gamit ang Airwallex. So pagsamahin natin lahat, imagine mo na may US-based e-commerce store ka na ngayon na nagbebenta sa Europe, Canada, at Australia. Ito yung mangyayari kapag naka-Airwallex ka na. May customer ka sa Germany na nagbayad in euros. Diretso papasok yung funds sa euros balance mo. Walang forced conversion. Ino-hold mo yung balance na yon tapos ginagamit mo later para bayaran yung European supplier mo via SEPA. Walang foreign exchange loss. Yung Australian customers mo naman, nagbabayad sila in AUD. Pupunta sa local Airwallex account details mo. Again, walang international fee. So, chinecheck mo yung foreign exchange rate sa dashboard mo kapag kina-convert mo yung ilang euros to USD para sa US operations mo. Yung margin, malinaw at minimal. Gumagamit ka rin ng batch transfers para bayaran yung suppliers at contractors mo sa iba't ibang bansa on a monthly basis. Iba't ibang currencies. Mas streamlined yung process at minimal yung foreign exchange loss. Para sa global ads at tools, pwede kang mag-issue ng virtual Airwallex card na funded mula sa kahit anong currency balance na pinaka may sense para sa'yo. Ngayon, ikumpara mo yan sa old flow. Lahat ng payments pinipilit dumaan sa USD. May double conversion sa sales at refunds. Tapos ilang araw pa yung nasasayang kakahintay mag-clear ng wires. Sa Airwallex, na-convert mo yung dating multi-step, fee-heavy na process into isang streamlined global system. Quick checklist. Magsimulang makatipid sa cross-border fees. So ito yung practical checklist para magsimulang magbawas ng costs today. I-review mo yung last 3 months ng cross-border payments mo. Ilista lahat ng times na may perang gumalaw internationally. I-note kung aling currencies yung automatic na nako-convert. Diyan kadalasang nagtatago yung hidden spreads. Mag-open ng free Airwallex multi-currency account, tumanggap ng payments in euros, GBP, USD at iba pa. I-set up yung local account details, kumuha ng IBANs or account numbers para sa mga regions na binibentahan mo. Batch supplier payments. Makakatipid ka ng fees at settlement delays. Issue Airwallex virtual cards. Bayaran nyo yung foreign expenses or employee travels nang walang conversion loss. Compare your foreign exchange rates. I-check mo kung ano yung singil ng bangko mo versus yung interbank-based pricing ni Airwallex. I-track mo yung difference monthly. Magulat ka kung gaano kalaki yung natitira sa bulsa mo. Yung cross-border fee ay isa sa mga business costs na kadalasan tinatanggap na lang ng mga e-commerce owners. Pero hindi naman talaga dapat. May mga unavoidable costs talaga para sa compliance at regulation. Pero yung mga extra layers, hidden foreign exchange spreads, DCC markups, forced conversions, optional lang lahat yan. Binibigyan ka ng Airwallex ng tools para ikaw na yung may control sa international finances mo. Pwede kang mag-collect, mag-hold, at gumastos globally, habang iniiwasan yung mga unnecessary conversions at mga middlemen. And over time, yung savings na yan nagko-compound hindi lang sa theory, kundi sa totoong measurable improvements sa profit margins mo. So kung gusto mong gawing mas simple yung cross-border payments mo at mas maraming manatili sa kinikita mo, i-check mo yung Airwallex gamit yung link sa baba sa description. Affiliate link to, meaning may maliit kaming commission kapag ginamit mo siya. Pero walang extra cost sa'yo. Malaking tulong to para masuportahan yung channel at para makagawa pa kami ng free videos na katulad nito. So thank you for watching. Kung nakahelp sa'yo yung video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin yung notification bell para mas marami pang deep dives tungkol sa e-commerce tools at strategies. But other than that, thank you so much for watching ng Ecom Mastery Channel. Takits ulit tayo sa next video.